Saan ba at paano ba mas madaling makapag-print ng tar papel? Yan po ang ating gagawin ngayong araw sa ating vlog. Before po, ang ginagamit ko sa paggawa ng tar papel is publisher. Kaso nahihirapan ako sa publisher. Why? First, kasi yung spacing or your margins niya sa gilid is ang luluwang. And hindi ko alam kung paano siya palitan. At pag napalitan ko siya, meron yung time na may nalalampasan na i-print. And second, pag nag-print ako, dapat tuloy-tuloy. Meron yung time na yung printer ko is hindi niya kinakain yung bond paper. So, may nalalampasan. At kung malampasan man, hindi ko siya pwedeng i-print na yung single lang na yon na hindi ko na-print. Which is, sayang naman yung nauna kong na-print. So, napaka-hassle para sa akin tong publisher na to. Until I discovered this, guys. Sa Excel tayo gagawa ng tar papel. Dito, napakadaling gumawa ng tar papel, guys. So, open lang natin yung Microsoft Excel natin. And then, syempre, dun tayo sa new. Gagawa tayo ng bago. And dito sa page layout. So, let's click this. Piliin natin yung size na gusto natin. Since A4 ang meron sa akin dito na bond paper, A4 tayo. And then, dito tayo sa margins. Ang ganda dito kasi pwede mong i-custom yung margins na gusto mo. So, let's say sa narrow muna tayo. Sa orientation naman, of course, you can choose kung portrait or landscape. So, for me, magla-landscape ako. Then, kung okay na yung lahat, insert na natin yung picture na gusto nating gawing tar papel. For me, ang i-print ko is itong aking tar papel for Graham bar. So, look guys, napaka-convenient nito, diba? O, pwede mo siyang ilipat-lipat anywhere, everywhere na gusto mo. I-minimize lang natin ito para makita natin yung buong picture. Ayan, so nakikita natin yung buong picture at yung mga box na to guys, ito yung kung ilang width ng bond paper ang gusto mong magamit sa tar papel mo at ganun din yung length. Bibilang mo na. So, malalaman mo na at ma-visualize mo na kung gaano kalaki yung maipiprint mong tar papel. So, ako since for sample lang tayo, 2 bond papers lang para sa width. So, kung makikita nyo, sayang yung spacing dito sa gilid kasi naka-landscape ako, diba? So, mag-portrait na lang muna tayo para hindi sayang yung spacing. Ayan, so naka-portrait na tayo. So, dito guys, hindi ko sinasagad hanggang dun sa gilid or dito sa line yung tar papel or yung picture. Kasi meron yung time na kukuha yung pinakadulo at napiprint dun sa next page. So, sayang yung bond paper na mapiprintan pa ng napaka-konti lang naman. So, ang ginagawa ko, naglalagay ako ng spacing sa both sides. Since okay na i-print na natin, so kung makikita nyo, dito sa top and bottom niya, malaki pa rin yung space. Nanghihinayang kasi ako sa space na yan. So, i-customize ulit natin yung margins natin. So, 1.6 yung nandito. I-adjust lang natin siya ng 0.6 para maliit lang yung papel na ika-cut natin. So, hindi masasayang yung bond. Then, okay natin. Ayan, so may space pa tayo sa baba. So, i-drag lang natin yan para mas lumaki pa yung picture. Ang liit na ng space sa taas at baba, di ba? Dito lang banda. Kasi nga, hindi natin sinagad sa baba. Pero pwede naman nating isagad yan. So, balikan natin at isagad natin. Pero kung ayaw mo namang pumangit yung picture na parang magiging long masyado, is wag mo nang galawin. So, ako, i-adjust ko lang ng kaunti. So, tandaan nyo guys ha, magtira kayo ng a little space dun sa magkabilang gilid. Control P lang natin para ma-print na natin. So, kung nakikita nyo, yung taas at baba, maliit na yung space, diba? So, wala nang masasayang na bond paper na napakalaki nung walang print. Let's print it. Yan, printin na siya. Okay, so na-stuck yung papel. Kaya hindi siya bumaba. So, ang maganda pa dito, guys, kapag ganyan yung nangyari, pwede natin siyang balikan sa Microsoft. Okay, so ang na-print ko lang is yung tatlo, hindi nakain ng printer ko yung pang-apat. So, wala yung first page. Ito.
dito sa Graham. So, ang convenient pa ng Excel kasi pwede mo siyang i-choose kung ano ipiprint mong page. So, page 1 lang tayo. Ito lang kasi yung wala. 'Di ba? So, print lang din ulit natin yan. At ayan, printing na siya. Kasi ako naman sa copy siya, guys. Pag hindi ako hindi nakain sa printer, pag i-print ko siya, i-print niya lahat ang hassle, hindi ko lang pero ganun lagi yung... Okay, so paano naman natin ito buuin? So, tara, buuin natin. Okay, so ang ginagawa ko po dito, kapag ika-cut ko siya, hindi ko kinakat lahat kasi ang hirap po nung ika-cut mo siya magkabila, tapos pagdidikitin mo lang. What I did is ganito po. Ayan. Ang kinakat ko is ito at saka yung eto lang. Pag sa first page, ayan. Kakat ko po ito. Ayan. Saka ko siya i-glue dyan. Then, dito naman po sa ibaba. Hindi ko yan ikakat kasi dyan ko siya pagdidikit, lalagyan ng glue para maidikit ko itong nasa ibaba. So, what I did, itong nasa taas ang ikakat ko. Then, dito. Then, ulit. And yan, ready na tayong mag-dikit. Yan na nga po yung natapos nating tar papel. Diba? Ang ganda. Okay, so yan na po yung natapos natin. Ayan, malaki talaga siya. Diba? I hope nakatulong po ito sa inyo. Thank you!